Hello mga kaigo, welcome ulit sa ating YouTube channel na Criminology Talks. At mga kaigo, andito na po tayo sa number 15 ng ating Criminology Review Series or Criminology Lecture Series. So bakit review? Siyempre para ito sa ating mga Criminology Reviewees na naghanda para sa board examination. At bakit lecture? Siyempre para din ito sa ating mga Criminology students na nag-aaral ngayon at magte-take din ng board exam in the future. Okay? So mga kaigo, sa series po na ito, review series and lecture series, ang dinidiscuss po natin dito is yung mga topics na andun po sa TOS. So tandaan sa mga hindi pa rin nakakaalam kung ano po ang TOS, ito po yung basehan ng ating mga examiners just like si Attorney Gabaw, si Dr. Corpus, si Dr. Palmones. Dito po yung basis nila para makagawa ng test questions. Sa mga criminology student, even yung mga reviews, lalo na kayo, kailangan pong aralin ninyo ang nilalaman ng TOS. Kasi mga kaigo, ang topic po natin ngayon is sexual assault. Okay, kasi itong topic mga kaigo, andito po siya sa TOS. Andito siya, yan, sexual assault. Okay, so sa mga ngayon lang bumisita mga kaigo or ngayon lang naligaw sa ating YouTube channel, marami na po tayong diniscuss kasi andito pa lang tayo sa Introduction to Criminology. So tapos na natin itong Conclain's Typology of Robbers, yung types of criminal, types of crime. Bisitahin nyo lang, punta na lang kayo sa ating channel, then punta na kayo sa videos, makikita nyo naman lahat-lahat yan. Okay? So itong topic natin mga kaigo, ang pag-discuss po natin sa sexual assault is in legal aspect. Ibig sabihin, ano po ang ibig sabihin ng sexual assault doon sa batas? Ano ang sinasabi ng batas pagdating sa sexual assault? Kasi, mga kaigo, if we will discuss sexual assault in a non-legal aspect, okay? Marami po kasing ibig sabihin ng sexual assault pag hindi natin kinuha yung discussion doon sa batas. So, mag-focus lang po ako sa batas sa pag-discuss po kung ano ang sexual assault. Okay? So, sana clear sa inyo, no? So, mga kaigo, meron muna po tayong prerequisite lecture. So, bago natin i-discuss yung sexual assault talaga, i-discuss muna natin po kung ano ang rape. Kasi related po yan sa isa't isa. Yung sexual assault, andun na po kasi sa crime of rape. Okay, so ano ba ang rape mga kaigo? Dalawa kasi ang paraan para makukumit ng rape, sabi po sa batas natin. So we have sexual intercourse at ito ngang sexual assault mga kaigo. Okay, unahin natin ang sexual assault. Pag sinabi natin sexual assault, also known as carnal knowledge, meron po talagang nangyari. Meron po talagang penetration na tinatawag. Pumasok po talaga. Now, nagamit lang natin yung word na yun para to emphasize na ganun. Alam niyo na ibig kong sabihin, ano mga kaigo? There is now a sexual intercourse. Okay? Kaya lang, kung may sexual intercourse, pumayag naman yung both parties, wala namang rape doon. So, merong prerequisite, yung sexual intercourse na yan, para po matawag natin ng rape. Unang-una, we have yung sexual intercourse na yan, nangyari sa pamamagitan ng force, threat, or intimidation. Pinilit mo, or tinakot mo, or binantaan mo para mag-succeed ka doon sa gusto mo or gusto nila, palagi na lang mo, no? Gusto ng tao na yan, suspect na yan, na i-rape ang isang tao. Or particularly isang babae. Okay? Isa naman mga kaigo is when the victim is deprived of reason. Unahin natin deprived of reason. Ano ba? Sino ba ang mga ito? Okay? Pag ang biktima ay baliw. Okay, kasi wala silang tinatawag na free will. They cannot think clearly. They are irrational. So, kahit hindi mo pinilit, hindi mo tinakot, or hindi mo binantaan, pero yung biktima na yan is unsound. Ibig sabihin, hindi yan matino. So, that is considered as rape. So, unconscious. Alam niyo na may ibig sabihin ng unconscious. Yan. Walang malay, literally, di ba? So, that is unconscious. And mga kayo, ang isa is through fraudulent machination or machination, depende kasi sa kaartihan nyo, ano? Basta sa akin ang machination or grave abuse of authority. So, ibig sabihin, you deceive that person. Yan ang ibig sabihin ng fraudulent. You deceive that person, okay? Niloko mo siya para po makakomit niyang rape na yan. Okay? And grave abuse of authority. So, ibig sabihin kasi yung may mga authority, ginamit nila yung authority nila towards that person para mang-rape. Okay, just like yung employer, employee, teacher, student, or other na
tao na may authority over that person. Okay? So, inabuso nila. Okay? So, yan. Kung may nangyaring sexual intercourse through fraudulent machination or grave abuse of authority, rape po yan. And yung isa, when the victim is under 12 years of age or is demented, even if none of the above circumstances are present. Kahit po yung kahit po yung tatlo na yan, mga kaigo, wala yan. Pero kung ang biktima is under 12 years of age, considered po yan na rape. Okay? Pero wag muna kayong mag-react, mga kaigo. Baka sabihin niyo hindi na yan ngayon. Siyempre, amended na yan. Okay? So, ibig sabihin, hindi na po 12 years of age, kung hindi, under 16 years of age na ngayon, mga kaigo. Ito. Under 16 years of age. So, pinalitan po yan or amended by RA 111648 in the year 2022. Okay? So, tandaan mga kaigo, itong element na ito na under 16 years of age yung biktima, kahit wala pong force, intimidation, fraudulent machination, and the likes, rape na po yan. So, ang tawag po kasi dyan mga kaigo is statutory rape. Ang tawag po dyan. Okay? So, how rape is committed pa rin? So, dito na tayo sa sexual assault. Rape committed through sexual intercourse yun. Ito naman, rape committed through sexual assault. So, ano ba ito? Inserting penis into another person's mouth or anal orifice. So, ibig sabihin, yung ari ng lalaki, pinasok dun sa bunganga, okay? Or pinasok dun sa may, alam nyo, ibig sabihin ng puwet, anal orifice na tinatawag mga kaigo. Okay? So, pinasok mo doon. Inserting any instrument or object. So, yung una, yung ari ng lalaki. Ngayon naman, any object, kahit ano pong object. Kasi sabi ng batas, di ba? Any instrument, batuta, or kutsilyo, or stick, and the likes, into the genital, ibig sabihin yung ari, and oral orifice of another person. Okay? So, maski, bunganga, pinasok mo, tapos genital, yung ari ng babae, then that will be considered as rape committed through sexual assault. Mga kaigo. Okay? Mga kaigo, para hindi ka kasi ma-confuse, meron po kasing sexual violence. So, insert lang natin ito. Sa RA 9262 mga kaigo, meron pong sexual violence. Okay? So, ito yung rape, sexual harassment, acts of lasciviousness, and other. Lahat po ito as long as related po sa sexual in nature. Okay? Ibig sabihin mga kaigo, ito pong word na sexual violence, that is a general term referring to these crimes. Just like rape, unang-una yan. Sexual harassment, acts of lasciviousness, treating a woman as a sex object, blah, 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 etc. So, ibig sabihin, those are sexual violence. Okay? That is a general term. Yan po ang pinagkaiba ng sexual violence and sexual assault. And of course, acts causing or attempting to cause the victim to engage in a sexual activity by force, andun pa rin yung kanina. And prostituting the woman or child. So, ginagawang prostitute yung babae na yan or yung bata. Okay? So, yan po yung sexual violence under RA 9262. So, mga kaigo, pinakita ko lang yung sexual violence baka kasi ipantay ninyo or iparehas ninyo sa meaning ng sexual assault. Okay? So again mga kaigo, what is sexual assault? Ito po yung paraan sa pag-commit ng rape, sexual assault. Okay? So ano ulit ang sexual assault? Yan, pinapasok po yung ari ng lalaki doon sa anal orifice or yung person's mouth and any object. Kahit hindi ari ng lalaki, kung pinasok mo any object sa genital or oral orifice of another person, that is considered rape through sexual assault.